Hello, mga kayanggaw! Welcome back to our channel. Once again, I'm your narrator and voice actress, Miss Jem. And our voice actor here... Randall! Yes, and as promised, tayo po ay laging may kayanggaw of the day. Tayo na nga, At inahanap ko siya ulit. ay si... Eto si Gio VL 2024, sabi niya, "Good evening Miss Jem and Sir Randall, listening po from South Korea habang nagwe-welding. Annyeonghaseyo. Naka-headset lang, kailangan itago dahil bawal sa trabaho." Naku, maraming salamat sa kwento na maraming aral at may love story at katatakutan. Pa-shoutout po sa amin ng katrabaho ko, si Gio, Viel, and Omi. Hello dyan, all the way from South Korea. Annyeonghaseyo! Kamsahamnida! Alright. Siya yung katunayan ng if there's a will, there's a way. O, diba? Maraming salamat sa suporta. At wag na nga nating patagalin pa mga kayanggaw. Dahil uumpisahan na natin ang ating kwento, kaya naman kumapit na at humandang kilikin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw. Let's hit it! Magandang araw po, Miss Jem, at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong channel. Matagal na po akong sumusubaybay sa inyong mga kwento. Kaya naisip ko ring ibahagi ang isa sa pinakakakaiba at hindi ko malilimutang karanasan sa buhay ko. Isa po akong doktor na sanay humarap sa iba't ibang uri ng sakit at trahedya. Dahil sa propesyon ko, natuto akong maniwala lamang sa mga bagay na may paliwanag at ebidensya. Nagsimula ang lahat nang sumama ako sa isang medical mission sa isang liblib na baryo na nahihiwalay sa kabihasnan dahil sa isang ilog. Akala ko noon ay isa lamang itong ordinaryong misyon para makatulong sa mga taong nangangailangan ng serbisyong medikal. Ngunit hindi ko alam na ang baryong iyon pala ay nagtatago sa isang lihim na matagal nang kinatatakutan ng mga naninirahan doon. Sa lugar na iyon ay nakilala ko si Luna. Isang napakagandang dalaga na unang nagligtas sa buhay ko nang muntik na akong mapatay ng isang nilalang na akala ko'y katang-isip lamang. Habang mas nakikilala ko siya, mas lalo kong natutuklasan ang mga sikreto ng kanilang baryo. Isang sikretong tuloy ang nagpabago sa pananaw ko sa mundo. Ako nga po pala si Javier at ito ang aking kwento. Ay, hirap talaga kumita ng pera. Sa kala ng salapi, kailangan nating dumaan sa ganitong pagsubok. Hindi ka naman pinipilit dito ah. Ikaw nga ang kauna-unahang nagtaas ng kamay nung nagtanong si Mayor kung sinong gustong sumama ng medical mission. Kasi naman nakabuha ako sa kwento ng mga tao dito. Bihira lang ang pumupunta doktor at nurse dito dahil sa sitwasyon ng lugar nila, kaya ayun. Yan din naman talaga ang gusto ko sa'yo, Nurse Romel. Ang mabuti ang puso mo. Siyempre, ako pa ba? Teka, bakit ka madalas nagbubuluntary sa mga ganitong klaseng misyon? Tulad ng sinabi mo, naawa din talaga ako sa mga taong hirap makakuha ng tulong medikal. Kapag nakakagamot ako ng mga bata o matatanda, pakiramdam ko, napupuno ko na yung puso ko sa simpleng pagpapasalamat nila. Grabe naman, Dok. Kaya ang daming may crush sa'yo eh. Dahil bukod sa gwapo ka na at maawain, mapagmahal ka pa. Sobra naman ang papuri mo sa akin. Baka naman lumalaki na ang ulo ko niyan, ha? Hindi, totoo talaga, Dok. Ang dami nga talaga nagtatanong sa akin kung single ka pa eh. Bakit kasi single ka pa rin hanggang ngayon? Hindi pa ako handang magbuhos ng atensyon sa ibang tao. Ang nasa puso ko, yung panggagamot lang hanggang ngayon. Ay naku, sana all gwapo at mabait. Ako kasi gwapo lang talaga binigay ni Lord eh. Nakalimutan yata ang buusan ako ng kabaitan. Oh, mabait ka naman ah. Pagtulog. Teka, malapit na tayo sa ilog, Dok ah. Kung malakas ang ulan na to ah. Ay naku, Dok, huwag ka namang magsalita ng ganyan at baka magkatotoo. Pare-pareho kaming napahinto sa paglalakad nang sa wakas ay nakarating na rin kami. Pagkatapos ng higit 2 oras sa paglalakad mula sa main road hanggang dito sa ilog, natawiran papunta sa Barrio Milagros. Bago pumunta rito, alam namin na kailangan naming tumawid sa ilog. Pero ang hindi namin inaasahan ay ang napakalakas na agos ng tubig at ang nagbabadyang pagbagsak ng ulan. Hindi naman pwedeng hindi namin ituloy ang pagtawid papunta sa Barrio Milagros dahil pare-pareho kaming may kanya-kanya pang schedule pagkatapos ng medical mission na ito. Kaya naman napagpasyahan naming lahat na tumuloy kahit na medyo mahirap. Saan ba talaga tatawid tayo dyan? Di ba kapag tumawid tayo dyan, katapusan na ng buhay natin? Naku ba naman, Romelo, ang hina naman ang loob mo. Bababaw lang ang ilog na yan. Hindi yan lalampas sa dibdib mo. Sadyang malakas lang ang alon. Para saan pang papunta mo ng gym kung hindi mo pala magagamit? Dok naman, para ka naman nakakasar dyan, oh.
Magdadalawang linggo pa lang ako nasa gym. Hindi pa nga napapawasan yung bilbil ko. Kahit na, dapat makikita na natin yung resulta ng pag-gym mo. Sige na, mauna ka na lumusong. O teka, ba't ako? Sige na, dami pa ng babaeng nakatingin oh. Magpakitang gilas ka naman. Ay naku, sige na nga. Eto na ah. Sana hindi talaga ako pabayaan ni Lord. Grabe naman lakas ang agos sa tubig. Ang mabuti pa umuwi na lang tayo. Hindi pwede na dito na tayo eh. Kung ganun ano pang hinihintay natin. Tara na, lumusok ka na rin. Eto na. Matutupa ako. Dok, matutupa ako. Ano ko ba naman, Romel? Mas matapang pa sa'yo yung mga babae. Kasi naman parang may kung anong pumupulupot sa binti ko. Hindi kaya may ahas dito. Wala yan, huwag mo kasi masyadong intindihin. Teka, may isda, Dok. May isda. Uy, huwag ka matutupa rin ako. Nang dahil sa kaharutan ni Romel, imbis na siya lamang ang matumba sa tubig, pati tuloy ako ay natumba na rin. Sa sobrang lakas ng agos ng ilog, nahulog ang mga dala kong gamit at tinangay ng alon. Nataranta ako, kaya dali-dali kong nilangoy ang direksyon kung saan ito patungo. Naririnig kong ilang beses akong tinatawag na mga kasamaan ko, pero sumigaw lang akong pabalik na ako. Ang tagal kong naghabol sa mga gamit ko, hanggang sa nakarating na ako sa kabilang dulo ng ilog. Ayun, sa wakas nakuha na rin kita. Teka, nasan ako? Nasan yung mga kasamaan ko? Teka, nasan ako? Bakit parang dumilim? Ano ba yun? Sobrang balas naman yata ngayon oh. Bakit naman nagkaganito? Nakakabuisit naman oh. Teka, ano yun? Hoy, Tungaw! Tumabi ka nga dyan! Hindi ko pa man napagtatanto kung nasaan nga ba talaga ako. Ngunit may isang halimaw na lang ang biglang sumugod sa akin. Hindi ko maintindihan ang itsura nito. Alam kong hindi siya hayop. Akala ko ay lalapain niya na ako. Pero sa halip, isang maganda at matapang na babae na may mahabang kulot na buhok ang bigla na lamang nagligtas sa akin. Hindi ko alam kung paano niya nagawa iyon, pero naitulak niya ang halimaw papalayo sa akin. Gusto ko pa sanang makita ang nangyari, pero nang bumagsak ako sa sahig at tumama ang ulo ko sa isang matigas na bato, bigla na akong nawalan ng malay. Teka, nasan ako? Nasa bahay ko. Ikaw yung babae nagligtas sa akin kanina. Hindi yung panaginip. Ay nako, di talaga panaginip yun dahil muntik ka nang mamatay kanina, no? Ano ba kasing ginagawa mo sa parte ng ilog na yun? Saka ano bang pangalan mo? Javier, isa akong doktor at may medical mission kami dito sa Barrio Milagros. Isa kang doktor? Ngayon niya pa talaga naisipang pumunta dito pagkatapos ng maraming taon na umaasa lang yung mga taga-baryo sa isang albularyo? Kaya nga kami punta dito para makatulong. Bihira lang kasi mga nag-volunteer na mga doktor sa ganitong kaliblib na baryo. Kaya sana pagpasensyahan mo na lang muna kami. Ngayon naman, bumuna kami ng medical team na pwedeng tumulong sa inyo. Punta kami dito kada buwan para matignan yung mga kalagayan ninyo. Ay, alam mo ba kung ano talaga ang kulang dito sa baryo namin, ha? Tulay. Kung gusto niyo talaga makatulong, madali naman sana magpagawa ng tulay sa ilog para makatawid kaming lahat, di ba? Papunta sa Barangay Health Center. O kaya naman magpatayo kayo ng health center na hindi 2 oras yung layo mula sa pagtawid sa ilog, no? Eh naku, wala naman akong kakayahang gumawa ng ganyan. Di ba na lang sa mga lokal na pamahalaan. Alam naman namin ang sitwasyon ninyo Sadyang mabagal lang silang kumilos. Kaya sa ngayon, ganito mga medical mission muna ang ginagawa namin. Nagawa na ng paraan ng baryo namin at tungkol sa panggagamot. Mas mabuti pa, wag na lang kayong bumalik dito. Naalala mo naman siguro yung nakita mo kanina, di ba? May aswang dito. At ang mga aswang na yon, kumakain ng mga taong katulad nyo. Tinatakot mo lang yata ako para hindi na ako bumalik dito Pero nako miss, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Isa akong doktor at alam kong imposibleng magkaroon ng aswang. Yung mga nakita ko kanina, baka ibang klaseng hayop lang yun na hindi ko pa nakikita noon pa. Ay nako, ang titigas talaga ng ulo ng mga katulad mo no? Alam mo kaya kayo napapahamak O siya, siguro pwede na akong umuwi no. Maayos naman na yung pakiramdam ko Wala naman na ako nararamdamang sakit. Baka kasi hinahanap na ako Seryoso? Gusto mong lumabas ng ganitong oras na, gabi na? O ano naman? Ay nako, bukod sa sobrang lakas ng agos ng ilog, may mga pag-alagalang aswang dyan sa labas. O ano, uwi ka ba talaga ngayong gabi?
Ilog nga pala. Ikaw, ayos lang bang nandito ako? Wala ka bang ibang kasama dito? Wala naman ako ibang kasama dito. Pero hindi rin naman ako natatakot sa'yo, no? Dahil kapag ginawan mo ako ng masama, sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw. Grabe ko namang magbanta. Hindi naman kita gagawa ng masama, no? Dapat lang. Ah, Oh, kumakalampay sikmura mo, halatang gutom ka na. Halika na, tumayo ka na dyan. Papakainin kita ng pagkain na meron ako dun. Si Luna ang babaeng nagligtas sa akin sa kapahamakan laban sa halimaw na hayop na bigla na lamang sumugod sa akin. Luna ang pangalan niya. Ewan pero ang gandang pakinggan at bagay na bagay sa kulay ng mga mata niya. Itim at bilugan ang mga ito. Matangos ang ilong, mapula ang labi at morena ang kutis. Bumagay pa sa maganda at maliit niyang muka ang kulot at mahaba niyang buhok. Nakakamangha talaga ang kagandahan niya. Iyon nga lang, hindi ko talaga alam kung bakit galit na galit siya sa akin. Hindi naman dapat ako ang kagalitan niya dahil gobyerno naman ang humahawak sa mga binabanggit niyang problema. Pero sa kabilang banda, hindi ko siya masisisi. Matagal silang napabayaan ng gobyerno, kaya natural na magalit siya. Pinakain ako ni Luna ng kanin na mais at talbos ng kamote na sinawsaw sa bagoong na isda. Kitang-kita ko ang pagkamangha niya nang kainin ko ng walang kaarte-arte ang inihain niya. Kumakain ka pala ng ganyan ha? ano man tingin mo sa akin? Na porket doktor ako, hindi ako kumakain ng ganito, no? Naku, ganito yung inuulam namin dati nung mga bata pa ako. Namiss ko nga yung nanay ko eh. Salamat dito, ha? Talaga? Kala ko kasi laking mayaman ka talaga eh. Kaya mo naman kasing kutis mo. Ang kinis sa kamputi. Ako ba, pumuti lang ako dahil sa kolorin ng tubig na pinapanligo ko. Saka uso kasi ang sabon eh. Alam ko naman dito sa baryo na to, batong makinis lang ang pinanghihilod. Teka, paano mo naman nalaman yun? Dito rin ako nakatira dati sa mga ganitong klaseng lugar. Alam mo, dati may isang doktor na bumisita sa lugar namin tapos nakilala niya ako. Natuwa siya sa akin kaya sabi ko, gusto ko rin maging doktor. Kaya yun, pinisponsoran niya yung pag-aaral ko. Nung makatapos ako ng high school, napunta ako ng Maynila. Doon ako nag-aaral sa isang universidad. Tapos nung naging doktor na talaga ako, nagpasya na akong magtrabaho sa probinsya. Partikular na sa mga liblib na lugar. Grabe. Kala ko lahat ng mga nagiging doktor galing talaga sa mayamang pamilya eh. Pwede rin pala yung galing sa hirap na kagaya mo, no? Saka mabuti na lang may mabuting doktor pa rin pala talaga. Oo naman oh. Marami ring masasama pero may mga mabubuti din eh. Ikaw, nakapag-aral ka ba? Malayo yung eskwelahan dito eh. Kaya yun, tinuruan na lang akong magbasa saka magsulat ng lolo ko nakapagtapos ng high school. Kahit elementary, hindi ka nakatungtong? Hindi. Teka nga, bakit pa parang gulat na gulat ka? Ngayon ka lang ba nakakilala ng taong hindi nakapag-aral ha? Kung galing ka talaga sa liblib na baryo, posible namang maraming kasamahan mo ang hindi talaga nakapag-aral, di ba? Hindi naman sa nagulat ako. Ang totoo kasi, kahit saglit umaasa ako na sana nakapag-aral ka. Kahit na ganito yung sitwasyon. Kung nakapag-aral ako, hindi naman ako mananatili sa ganitong klaseng lugar, no? Kung sa bagay. Busin na nga lang natin yung mga pagkain natin para makapagpahinga na tayo. Nakaramdam ako ng awa kay Luna. Bigla kong naalala ang sarili ko nung bata pa ako. Nung panahong nasa ganitong lugar pa ako nakatira at hindi ko pa nakikilala ang doktor na nagpaaral sa akin. Kaya naman ang masungit na impresyon ko sa kanya nung una ay kaagad na napalitan ng awa at paghanga. Paghanga dahil sa kabila ng ganitong pamumuhay niya na mag-isa at walang kaagapay, pinipili niya pa rin magpatuloy. At awa dahil sa tingin ko, hindi dapat ganito ang nararanasan niya. Hindi tuloy ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon at maaga pa akong nagising. Kung kailang pauwi na sana ako, saka ko pa napansin na may nawawala pala sa bag ko at ito ang wallet ko. Masa na pala? Ako, hindi pa naman ako pwedeng maglakad pabalik sa ospital na to ng ganito. Lahat ng ID ko nakakabwisit naman. May problema ba? Nakuha ko na yung sako na pwede mong paglagyan ng gamit para hindi na mabasa yung gamit mo ha. Ano kasi? May nakita ka bang wallet? Ha? Ako, nandun lahat kasi ng pera at ATM at saka ID ko eh.
Teka, oy, huwag mo sabihin pinagbibintangan mo ako ha. Hindi, baka ako nahulog lang yung wallet ko sa bag tapos tinangay ng ilog. Naku, makakakuha naman ako ulit ng mga ID. Pero mahirapan akong umuwi nito dahil wala akong pera. Pera lang ba yung kailangan mo ha? May pera ka ba? Syempre naman, tingin mo sa akin. O magkano bang kailangan mo, pahiramin na lang kita. Teka, sigurado ka ba? Baka mamaya hindi ko mabalik agad eh. Ay nako, marami akong pera kaya ayos lang. Teka, kukunin ko lang ha. O, magkano ba kailangan mo? Uy, bakit ang dami mong pera? Hoy, ako alam ko yung ganyan tinginan. Naghihinala ka ba ha? Hoy, pwede ba kumalma ka? Hindi ko to ninakaw kung yan ang iniisip mo ha. Pinagtrabahuhan ko to. Saka wala kasi ang paggagamitan ng pera kaya, ayun, dami ko naiipon kasi tingnan mo naman. May nakakain ako. Marami akong tanim dyan. May mga alagang hayop din ako. Kung kuryente, hindi ko naman kailangan. O, tubig, malinis din naman yung tubig dito sa paligid. Kaya marami ako naiipon na pera. Galing naman. Teka, hindi ka ba nababagot sa ganitong klaseng buhay? Alam mo, kapag kontento ka na, hindi ka talaga mababagot sa ganitong lugar. Oh, eto. Sapat na ba yung 2,000 piso? Naku, sobra na to. Kahit 1,000 lang, okay na. Ayos na yan. Mas mabuti na yung sobra ka sa kulang, no? Maraming salamat sa tulong mo ha. Diligtas mo na nga ako. Pinatulog mo pa ako sa bahay mo kahit na babae ka tapos lalaki ako tapos ito naman ngayon. Ay nako, ang dami mo namang sinasabi. Sige na, umalis ka na rito. At kung sakali kahit hindi mo na yan bayaran, ayos lang. Naku. Basta huwag ka na lang bumalik dito. Hindi pwede. Kailangan ko tong bayaran. Hindi ako papayag na hindi kita babalikan at babayaran tong pera, no? Ay nako, ang kulit. Mapapahamak ka nga lang kasi kapag bumalik ka pa rito. Mas mabuti na yung umiwas ka sa kapahamakan. Paano na lang kung walang magligtas sa'yo sa susunod? Labagman sa kalooban ko ang mangako sa kanya na hindi na ako babalik pa sa Barrio Milagros. Pero wala akong nagawa kundi ang pumayag. Nangako ako sa kanya. Pero syempre, hindi ko ipinangakong tutuparin ko yon. Balak kong bumalik, lalo na at balak naman talaga namin mag-medical mission sa baryo nila kada buwan. Binantayan ako ni Luna habang tumatawid sa kabilang dulo ng ilog. Sa ganong paraan, alam ko na kahit masungit siya sa akin, mayroon pa rin siyang malasakit. Lagpas 1 oras din akong naglakad pagkatapos kong lumusong sa ilog. Saktong-sakto. Habang naghihintay ako ng masasakyan papunta sa ospital, isang ambulansya ang biglang huminto sa harapan ko at lumabas roon si Romel na namamaga ang mga mata dahil sa kakaiyak. Tong! Ay ako! Akala namin kung ano na nangyari sa'yo. Bakit bigla ka nawala? Kinain ka naman ng halimaw ng ilog. Kinuha ka man niya kasi hindi ka masarap. Tagal na namin naghahanap sa'yo. Buong araw kaming nagalugong doon. Ano ko ba naman, Romel, no? Kailangan pa talaga umiyak. Ayos lang ako. Buhay naman ako. Hindi naman ako nakain ng halimaw. Ibig sabihin, may halimaw talaga? Hindi naman siguro halimaw yun. Baka malaking hayop lang na hindi ko kilala. Pero ang malaga, ligtas na ako. Niligtas ako ng isang magandang babae. Niligtas ko ng isang diwata? Ano ko ba naman, Romelo? Anong diwata ang sinasabi mo dyan? May diwata ba sa akin magpapakain mga lutong bahay? Malay mo naman, gipit lang yung diwata. Alam mo, bumalik na tayo sa ospital. At mukhang marami nang nag-aalala sa akin eh. Naku, marami na talaga. Lalo ni may crush sa'yo. Bago ko madraw na sa health center. Ha? Sino naman yun? Yung maganda, yung maputing babae at sexy. Saka matangkad. Si Linda. Naku, bakit mo naman naisipan na may gusto sa akin yun? Ano ka ba naman? Crush ka talaga noon. Palagi kanyang hinahanap sa akin eh. Halos lahat naman ng tao, hinahanap ako eh. Naku, magtataka pa ba ako? Sabagay. Pero hindi, malakas talaga kutob ko. Gusto ka nun. Kung crush nga talaga ako ni Linda, ano naman? Di ako pumapatol sa babaeng hindi ko naman gusto, no? Naku, ewan ko sa'yo, Romel. Si Linda na tinutukoy ni Romel ay yung komadrona na madalas na magpapansin sa akin. Nagkunwari na lamang ako na parang hindi ko talaga kilala iyon at hindi ko alam na may gusto sa akin. Pero ang totoo, alam na alam ko. Higit sa lahat, hindi ko gusto ang ganong klase ng babae. Yung lantarang ipinapakita ang pagkagusto niya sa isang lalaki. Pagkadating namin sa ospital, chinek up kaagad ako ng mga kasamahan kong doktor para makasigurong ayos lang ang kalagayan ko. Lahat sila ay hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi nila inaasahan na bigla na lamang akong mawawala at bigla lang ding lilitaw. Imbis na magpahinga tulad ng suwestyon ng doktor, minabuti kong magtrabaho na kaagad dahil maayos naman na
ang kalagayan ko. Dok! Oh my God! Salamat naman nakabalik ka ng ligtas. Diyos ko, alam mo ba Dok na talaga nag-alala ako sa'yo ha? Salamat sa pag-alala, Linda. Tulong siguro yung pagdadasal mo kaya hindi ako napahamak. Ay naku, kung alam mo lang talaga Dok, napakalakas ko kay Lord kasi gabi-gabi kitang pinagpipray. Mukha nga. Ay siya nga pala Dok, tumawag dito kanina si Mayor. Ang sabi niya, kailangan daw bumalik sa Barrio Milagros. Syempre nag-volunteer ako para ma-check up ko rin yung mga buntis sa baryong yun. Talaga, o di sasama ako ulit. Ako, Dok, ano sumama? Baka mapahama ka lang yan. Ako, hindi naman sana ako mapapahama kung hindi dahil sa'yo. O kaya yung malikot, kaya nahulog tayo pareho sa tubig, no? Ay nako, ikaw pala may kasalanan ha, Nurse Romel. Kaya pala ang tindi ng pag-iyak mo nung nawala si Doc Javier, guilty ka pala. Ay, hindi mo kasi siya umiwas nung nahulog ako eh. Ano kung makakaiwas? Sobrang lakas ng agos. Sabihin mo, marot ka kasi talaga, kaya nahulog tayo sa ilog. Kapalusot pa eh. Amo na. Hindi kita sinisisi sa pagkawala ko noon. Huwag ka na mag-alala. Hindi naman pala ako sinisisi. Ba't kailangan pa ungkatin? Nahiya tuloy ako. Basta, sasama ako sa medical mission ha. Hindi ako papayag na hindi ako makasama. Ayaw na sana nilang isama ako sa medical mission dahil nga sa mga nangyari. Pero nagpuminit talaga ako. Hindi lang dahil gusto kong makatulong sa mga taong may sakit na nasa liblib na baryo, kundi dahil gusto ko rin talagang mabalikan si Luna. Gusto kong maibalik sa kanya ang perang pinahiram niya sa akin na hindi ko rin nagamit dahil nga biglang dumating sila Romel. Sa sumunod na linggo, tuluyan na nga kaming nakabalik sa Barrio Milagros. Sa pagkakataong ito, matagumpay na nga kaming nakatawid sa ilog. Agad kaming nagpakilala sa mga taga-baryo at nagsimula ng medical mission. Dong, baluyo. Tama ba? 20 years old? Naku, Dong. Huwag namang badong, badang na lang. Kasi, naku, hindi nakakababae yung pangalang badong, no? Eto magpapacheck up sana ako. Ay, naku, umibilis ang tibok ng puso ko. Tugudug. Tapos nag-iinit, magkabilang pisngi. Lalo na kapag malapit ka sa akin. Dok, ano nangyari sa'yo? Naku, mukhang may sakit ka rin yata. Pasensya na po pero mukhang, ewan ko pero seryoso po kami dito. Hindi ka pwedeng basta-basta lang magpapatingin at gagawa ng may sakit, lalo na marami nakapila. Ay, hindi ko naman kasi alam. Sabi kasi pumila daw dito. Hindi nakapila ako. Lalo na nung nakita ko kung gaano kagwapo ang doktor. Aray ko, bakit mo naman akong binatukan? Sira ulo ka talaga badang ha? Bakit ka ba nagpapacheck up sa doktor na wala ka naman pala sakit? Ulo ko. Luna? Oh, teka. Sandali lang ha. Mabuti na dito ka. Naku, bahala kung saan puntahan ka mamaya pagkatapos ng medical mission. Tapos ito, ibabalik ko sana yung... Teka nga Ikaw? Oh. Oo na naman. Di ba sabi ko wag ka nang babalik dito, napakatigas talaga ng ulo mo. Ano ka ba naman? Maraming nakakarinig sa'yo, Luna. Halika nga, may sasabihin ako sa'yo. Teka, sandali. May mga nakapila pa. Hindi na ako nakapalag nang hawakan niya bigla ang kamay ko, saka hinila palayo sa maraming tao. Ewan ko ba, pero tila nawala ako sa wisyo habang hawak niya ang kamay ko. Pakiramdam ko, sobrang bilis ng kabog ng puso ko. Parang bumagal ang oras, parang nawala ang lahat ng tao sa paligid. Hanggang sa huminto kami at humarap siya sa akin. Nakapamewang siya na tinitignan ako sa mga mata. Hoy, hindi kayo pwedeng magpagabi dito, Javier ha? Yung mga tao na ginagamot nyo ngayon, hindi nyo nga alam kung tao ba yan o mga aswang eh. Aswang na naman. O naman ibig mo bang sabihin, magkakasama yung aswang at mga tao dito sa baryong to? Kung magkakasama, bakit hindi ba sila kinakain? Dahil hindi alam ng mga tao rito kung sino yung aswang at kung sino yung hindi. Kapag kinain ng mga aswang ang lahat ng tao rito sa baryo, sa tingin mo ba, mabubuhay pa sila ha? Hindi nila kinakain ng basta-basta mga tao. Hinihintay nila magparami. Tulad ng baboy o manok. Siyempre paparamihin na muna nila saka sila kakain. Yun ang kailangan nila para patuloy na mabuhay. Pero ngayon nandito kayo, ay nako naman. Ayan, pakaramdam nila parang may gaganaping piyesta. Kung ganun, paano ko naman pipilitin yung mga kasamaan ko? Ay nako, ganito na lang. Basta susubukan ko silang kausapin. Pero hindi ako makakapangako na mapapapayag ko sila na huwag kayong saktan. Teka lang. Kilala mo yung mga aswang? Oo. Ang gulo naman ang kwento mo. Kakasabi mo lang kanina na hindi kilala ng mga tao kung sino ang mga aswang dito. Tapos, teka, huwag mo sabihin tama yung iniisip ko. Ay nako, kung iniisip mong aswang ako, oo na, sige na. Ano? Tama, isa ako sa kanila. Hindi ako naniniwala, no?
Ayaw mong maniwala E di hayaan mo akong patunayan sa'yo. Hindi pa man ako nakakakibo, bigla niya nalang hinawakan ang braso ko. Kasabay ng mabilis na paghaba ng matutulis niyang mga kuko ay ang pagbilis ng kabog ng dibdib ko. Nang tumingin ako sa mga mata niya, nanlamig ang buong katawan ko. Kitang-kita ko kung paano nagkulay pula ang mga ito. Saglit lang iyon, pero hindi nawala sa isip ko. Pagkatapos ko siyang makausap, minabuti kong bumalik na kaagad sa upuan ko at ipagpatuloy ang pag-check up. Dahil sa mga sinabi ni Luna at pagpapakita ng totoong siya, bawat pasyente tuloy na makakaharap ko ay inoobserbahan ko kung tao ba o aswang. Pero wala naman akong napapansing kakaiba sa kanila, maliban na lang sa masyado silang masayahin. Mahilig silang makapagbiruan katulad ni Badang na isang bading. Hindi ko rin alam kung paano ko patitigilin ang pag-check up ko sa mga pasyente kung napakahaba naman ang pila. Ilang oras din akong nag-check up habang pinapanood ako ni Luna mula sa malayo. Dok, parang bilis naman yata na pag-check up ko. Nagmamadali ka yata. Kailangan natin makaalis dito bago pa gumabi. Alis na ba talaga tayo dito bago dumilim? Ano bang inaalala mo? Alis tayo bago magdilim pero gagabihin tayo para makatawid sa ilog. Dok, teka lang. Parang masyado ko naman yatang kinakabahan. Ano ba talaga nangyayari? Huwag mo sabihin dahil doon sa babaeng yun. Ayun, nakatayo sa gilid. May sinabi kasi siya sa akin na napatunayan ko na rin. Nasa kapahamakan daw tayo kaya dapat nating bilisan dito at umalis tayo kagad. Ano klase ka pa ka naman yan, no? Mabait nga ng mga tao dito Sa totoo lang, pinakain pa nga kami ng kakanin ng isang matandang babae na nagpatingin dito sa'yo kanina. May natira pa. Gusto mo ba? Ano? Bakit naman kayo kumain ng pagkain na bigay ng hindi nyo kakilala? Naku, Dok. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang pagkain na bigay nila sa amin. Di sana, kung meron lason yun, namatay na kami. Kung hindi lason, baka may kung anong dahilan pa bakit kayo pinakain, no? Ano namang dahilan yun, no? Para namang kakainin nila tayo. Teka, huwag mong sabihin yun yung sinabi sa'yo ng babae. Nakakainin nila tayo. Romel, babaeng yun, aswang siya. Nakita ko kung paano umaba yung kuko niya at nagbago yung mga mata niya. Sigurado ako na kung ano man yung sinasabi niya, hindi siya nagsisinungaling. Pero Dok, Nakakaloka, Marisol! Ang tagal ka na namin hinahanap. Nandito ko lang pala bilang isang kumadrona. Ano? Hindi ko alam yung sinasabi mo, sir, ha? So, hindi Marisol ang pangalan ko. Linda ang pangalan ko, no? Talagang tinawag mo pa akong sir, no? Mga doctors, hindi niyo po ba kilala yung tong babae na to? Nako, marami na siyang pinatay ng mga bata at punti sa baryo namin. Hindi totoo yan, ha? Teka, ano bang nangyayari dito? Dok, yung babaeng yan, Dok. Tumakas yan dito sa baryo namin dahil sa ginawa niya pagpatay sa mga tao rito. Maniwala ka, boy, sa aswang yan. Hindi totoo yan. Sir, pasensya na po kayo, hindi Marisol ang pangalan niya. At may ebidensya po ba kayo na sinasabing pumapatay po siya ng tao, kung gano'n? Oo, nagbabago man ang mukha niya, tanda ko pa rin ang malaking pilat niya sa may braso niyan. Yan kasi, ako ang may kagagawan niyan. Ako ang humiwa sa braso niya. Paano kung hindi totoo? Javier, hindi po talaga ako yung babaeng tinutukoy ng baklang yan, ha? Hindi ako ganong klase ng tao. Nag-aral ako ng pagiging komadrona para makaligtas ng buhay ng mga sanggol. Hindi para patayin sila kagaya ng sinasabi niya. Dok, siguro mas maganda ilayo na muna natin si Linda. Baka mamaya may mangyari pang masama Sige na, ang mabuti pa dali mo na muna si Linda sa hindi mataong lugar. Kakausapin at pakakalmahin ko muna tong si Sir. Ma'am nga, hindi ako Sir. Sige po, ang mabuti pa mag-usap na po muna tayo ng masinsinan. Nahihirapan na nga akong unawain ang sinabi ni Luna sa akin tungkol sa mga aswang. Mas lalo patuloy ako ng problema ngayong nagkaroon ng ganitong eksena. Para matigil na ang pagwawala ni Badang, minabuti kong kausapin siya at alamin ang tunay na kwento kung bakit siya nag-ieskandalo. Ang sabi niya sa akin, nung bata pa siya, maayos naman daw ang baryo nila. Matiwasay ang pamamalakad ng kapitan. Pero mayroon silang sistemang sinusunod mula pa noon. Bawal na lumabas ng bahay ang mga bata sa pagsapit ng 7:00 ng gabi. Yun daw ay para maprotektahan sila mula sa mga aswang na tinatawag na buroka. Isang aswang na nagpapanggap na isang napakagandang babae o guwapong lalaki sa umaga, ngunit nangangain naman ng mga bata sa gabi. Hindi nila makilala kung sino ito dahil humahalo ang mga ito sa mga tao.
Alam ko tagaroon ka sa lugar na walang aswang. Siguro may mga pulis man kayo o kung ano man, pero marami kasing tao sa inyo. Pero Dok, dito sa baryo namin, marami talagang aswang. At isa na yung Marisol na yan. Hindi naman sa ayaw kitang paniwalaan, no? Wala tong kinalaman sa mga binabanggit mo, ha? Si Luna ba? Anong klaseng tao siya? Niligtas niya kasi ako noon, muntik na ako mapahamak. Pero alam ko may kakaiba sa kanya. Ay, nako, kahit masungit yan si Luna, mabait na tao yun, oh. At saka tumulong siya sa amin na sigupahin ng mga aswang. Sigurado ka? Opo, anak ko sigurado ako na hindi yan aswang. O sige, tungkol kay Linda, na tinawag mong Marisol, ako nang bahala sa kanya. Aalamin ko kung totoong aswang siya, pero sana itong usapan na to sa atin lang dalawa, ha? Sige, Dok. Dahil sa away na nangyari, minabuti nga namin magligpit na ng mga gamit at mangako na lamang na babalik ulit para ipagpatuloy ang pag-check up sa mga hindi pa na-check up. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na puntahan pa si Luna at kausapin siya. Pagdating ko sa bahay niya, naabutan ko siyang naghahasa ng mga patalim. Isa iyong sundang. Isang uri ng patalim na ginagamit sa pangangaso, pakidigma ng mga tao noong unang panahon. Alam ko dahil mayroong sundang ang lolo ko. Ay, hula ko, baguhan lang yung komadron ng kasama niyo Diba? Ilang buwan niyo na bang katrabaho yon? Magdadalawang buwan pa lang siya. Mukhang siya pala mismo ang nagdala sa inyo rito. Ano? Yung kasama mo kanina na nurse, pinahamak mo pa siya. Anong pinahamak yung sinasabi mo dyan? Malamang sa mga oras na to, kinakain na yun ng aswang na boroka. Pero di ba, ang sabi sa akin ni Badang, mga bata lang daw ang kinakain niya. Mga bata ang paborito nila. Pero sa desperadong pagkakataon, kakainin niya na kahit hindi bata. O eto, kunin mo na yung sandang na to, bilis. Anong gagawin ko dito? Ano pa, hindi gagamitin mo? Bago pa lumala yung sitwasyon, kailangan na nating patayin yung nagsisimulang apoy. O pati ba tayo ng tao? Ay nako, uhulihin natin yung nagpapanggap na kumadrona. Napakaastig niya. Sa lahat ng mga babaeng nakilala ko, si Luna lang ang pinakaastig na babae. Bukod pa ron, ang pagiging maganda at may mabuting puso niya. Kaya ewan ko ba, kahit na hindi dapat ako basta-bastang naniniwala sa kanya, pero napapasunod niya ako. Inagilap namin si Romel at Linda. Pero wala raw nakakita sa kanila. Dahil doon, mas lalo akong napapaniwala ni Luna. Unti-unti na akong kinakabahan at nag-aalala sa sitwasyon ng kaibigan ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa iba pa naming kasamahan ang nangyari dahil ayokong magdulot ng pagkataranta. Romel! Nasa ka na ba? Linda, nasa na kayo? Shh! Huwag kang masyadong maingay. Mas mabuting hindi ka niya marinig para hindi niya maisip na alam mong aswang na siya, no? Di, mas mabuti nga magpanggap ako na wala akong alam eh. Kunwari, nahanap ko lang sila. Oo nga, no? Hindi ko naisip yun. Mabuti pa. Ikaw na maghanap sa kanilang dalawa, ha? Aka na nga yung sundang. O teka, paano kung bigla akong sugurin ng aswang? Nasa likod mo lang ako. Mabilis akong kumilos. Hindi ka niya kaagad-agad na masasaktan dahil nandito ako. Ano naman yan? Ito. Piritod ng lolo ko to. Ilagay mo to sa bulsa mo, ha? Paniguradong hindi ka niya gagalawin. Sige na. Ikaw nang bahala, Dok. Teka, sandali, Luna. Napakamot na lamang talaga ako sa ulo ko nang sapilitan niya akong pinaglakad sa gitna ng masukal na gubat para hanapin si Romel at si Linda. Wala naman ako magawa kundi ang hanapin sila. Hindi rin kaya ng konsensya ko ang pabayaan na lamang si Romel. Sa paghanap ko sa kanilang dalawa, nabigla na lamang ako nang marinig kong may tumatakbo at sumisigaw na boses dalaga. Humihingi ito ng tulong. Linda! Ano nangyari sa'yo? Bakit tuguan ka? Diyos ko, yung braso mo may sugat! Dok, si Romel, sinubukan niya akong kainin. Isa siyang aswang, Dok. Nandun siya. Kinain niya yung kasamahan natin. Ano? Teka! Romel? Ano nangyari sa akin? Alambre! Ano to? Alambre! Kasi po! Romel, ano ginawa mo? Isa kang aswang? Ano? Hindi ako to! Hindi ko ginawa yan! Hindi ako aswang, no! Kung ganun, bakit ganyan yung bibig mo? Bakit tuguan? Maniwala ko sa akin, hindi ako aswang. Kasi nabigla na lang ako dyan inalakan eh. Tapos, pag-isip ko ganito na ako eh. Linda, ano ginawa mo sa akin? Hoy, wala akong ginawa sa'yo, ha? At hindi kita hinalikan. Sinungaling ka. Sinungaling ka, Dok. Oy! Sabi mo pa, may gusto ka sa akin eh.
Naku, Dok, naniniwala ka ba dyan? Tingnan mo nga, oh. Tingnan mo tong kagat niya sa akin. Romel, matagal na kitang kasama noon pa. Imposible to, imposibleng aswang ka. Posibleng aswang siya na may malasakit sa'yo. Pero sa iba, wala. Teka, anong gagawin mo kay Romel? Ang mga aswang dapat yung pinaparusahan. Halika na dito, papatayin na kita. Sumulyap si Luna kay Linda. Bago siya muling sumulyap sa akin, saka hinawakan ang balikat ko. Naramdaman ko ang marahang pagpisil niya sa balikat ko bago siya tuluyang umalis kasama si Romel. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba. Kung papatayin niya si Romel dahil sa aswang ito, bakit hindi niya nalang pinatay sa harap namin? Naiwan kami ni Linda sa gitna ng gubat. Iyak siya ng iyak. Panay ang pag-iinarte niya na masakit ang katawan niya, pati na ang sugat na kagagawan ni Romel. Kaya inalalayan ko siya. Pero habang naglalakad kami pabalik sa komunidad, kakaiba talaga ang pakiramdam ko kay Linda. Siguro dahil mahinala ako na isa siyang aswang. Ayos ng sugat mo. Nagamot ko na. Magpahinga ka na lang muna dyan, ha? Dok, natatakot po talaga ako. Natatakot ako na baka bibigla na lang dumating na aswang dito. Huwag alala. Kilala raw ni Luna kung sino yung aswang. Ano yung mga hindi aswang sa baryong to? Teka, nagtitiwala ka ba talaga sa babaeng yun? Ngayon mo lang naman nakilala yun Paano kung niloloko ka lang na, Dok? Kausapin ko na lang mga kasama natin, ha? Ipapaalam ko ang mga nangyayari para makauwi na tayo. Nang matapos kong gamutin si Linda, lumabas agad ako sa tent na itinayo namin kaninang umaga at saka kinausap ang 4 pa naming mga kasamahan. Hindi sila makapaniwala sa nangyari. Lahat sila ay nataranta tulad ng inaasahan ko. Kaya dali-dali kaming nagligpit ng mga gamit para tuluyan na kaming makaalis. Pero habang nangyayari iyon, bigla na lamang bumuhos ang napakalakas na ulan. Bigla na lang umulan ng malakas, ha? Di dapat ganito, ha? Kanina pa tirik ang araw. Alam mo, Dok, normal lang talaga dito sa amin yan. Nasa kagubatan kasi kami. Kailangan na naming umuwi, hindi pwedeng ganito. Nakakapagtaka lang talaga. Matagal na kami nakatira sa baryong to pero naiiwasan namin yung pagkamatay ng mga tao. Pero ito kakaiba. Hindi namin inaasahan na may mapapatay na tao kung kailan tanghaling tapat. Sabi ni Luna, nagutom na raw yung aswang kaya kumakain na sila kahit tanghaling tapat. Sige, badang mag-aalas 6 na ng gabi. Siguro di na kami makakauwi ngayon eh. Pero may tatanong sana ako sa'yo. Baka pwedeng tulungan mo kami. Ano namang matutulong ko, Dok? Baka pwedeng makituloy muna yung 4 kong kasamaan sa inyo. Isang gabi lang. Pagsapit ng umaga, alis din kami kagad. Sige, Dok. Ikaw, ano ka? Pwede ka sa kwarto ko, maluwag doon. Hindi na ayos lang. May matutulugan naman ako eh. Isa naman. Kay Luna. Muli na ako sa bahay nila nung may nangyaring masama sa akin. Sayang naman. Sige na. Basta yung mga kasama kong iba, ha? Patuloyin mo muna sa bahay ninyo, aasahan kita. Sige, Dok. Basta libreng check-up. O sige ba? Basta totoong may sakit ka, ha? Tinulungan ko ang mga kasamahan ko na doon na muna manatili sa bahay nila Badang. Siniguro kong may mga pangontra talaga sa aswang sa loob ng bahay nila Badang bago ako tuluyang lumabas. Nagbigay pa ako sa kanila ng instructions sa dapat nilang gawin kung sakaling may sumugod na aswang. Alam kong wala akong alam pero bahala na. Gumamit na lamang ako ng mga nababalitaan kong pangontra sa kanila. Paalis na sana ako para pumunta sa bahay ni Luna. Nang paglabas ko ng pinto ay nakita ko si Linda. Nagpapaawa ang kanyang mga mata na para bang sinasabi niyang maawa ako sa kanya. Dok, paano naman ako? Bakit hindi mo sinama sa loob ng bahay ni Badang para naman maprotektahan din ako? O, di ba hindi kayo nagkasundo kanina? Hindi naman pwedeng pagsamahin ko kayong dalawa. Kung ganun, gusto mo ko niya, Dok, sana ka patuloy. Siguro sumama ka na sa akin at pumunta tayo sa bahay ni Luna. Sa bahay ng Luna? Yung babae kanina? Pero Dok, nakakatakot siya. Ba't naman matatakot? Bakit ka takot? Di ka naman aswang, di ba? Sa bagay, tama ka naman. At saka, mas mabuting doon ako sa lugar na kung saan alam ko mapaprotektahan ako. Base sa sinabi niya, ramdam ko ang kakaibang tono na para bang may iba pa siyang kahulugan. Alam ko kung ano ang tumatakbo sa isip niya kahit hindi niya pa sabihin. Kaya ginagawa ko ito.
Habang naglalakad kami papunta sa bahay ni Luna, ramdam ko ang paglingkis niya sa akin. May malaking sugat siya sa balikat pero parang hindi niya iyon iniinda. Kaya alam ko na may kakaiba talaga sa kanya. Luna ako to. Pagbuksan mo ako ng pinto. Luna. Javier, ang ginagawa mo rito? Hindi pa rin kayo maalis dito? Sobrang lakas ng ulan eh. Hindi kami makakatawid ng ilog. Ay nako. Teka, nasan yung mga kasamahan mo? Nasa bahay nila Badang. Mapagkakatiwalaan naman natin siya, di ba? Oo naman. Pero teka, sino yung kasama mong yan? Si Linda. Baka pwedeng sa loob na tayo mag-uusap oh. Sobrang lakas kasi ng ulan eh. No, sige, pumasok na muna kayo. Ikaw na babae ka. Diyan ka na muna ha. Mag-uusap lang muna kami ni Javier. Huwag kang gagawa ng masama at malilintikan ka talaga sa akin. Biglaan na lang hinawakan ni Luna ang kamay ko at hinila ako papasok sa isang kwarto. Nang nasa loob na kami, sinara niya ang pinto at marahas na itinulak sa pader. Nanlaki ang mga mata ko. Dahil para kaming nasa pelikula, nakasandal ang likod ko sa pader habang nakaharang naman ang magkabila niyang braso sa magkabilang gilid ko. Pero ang nakakatawa, o ang parang nagmistulang babae, sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko habang nakatitig siya sa mga mata ko. Hoy ikaw, balak mo ba talaga ipahamak yung sarili mo? Dinala mo siya rito dahil alam mo na yung totoo, di ba? Dala ko siya para hindi ka na mahirapan. Huhulihin mo na ang aswang, di ba? Hindi madali yun, Javier. Normal na aswang lang ako. Isang boroka yung kalaban natin. Isang pinuno ng mga borokong aswang. Yung babaeng yun, pinaglalaroan niya lang tayo. Kaya naman natin yun, lalo na kapag inutakan natin siya. Sinubukan ko na yun dati. Nung marami siyang pinatay kasama yung kapatid ni Badang. Pero bandang huli, nakatakas pa rin siya at nag-iba na nga ng pagmumuka. Subukan pa rin natin. Ay nako, ulit? Oh sige, paano naman natin siya mauutakan na, Ber? Sasabihin ko sa yung plano ko, pero sabihin mo muna sa akin kung nasan si Romel. Dahil hindi talaga ako naniniwala ng aswang siya. Ay nako, pero pasensya ka na. Mali yung hinala mo. Tila binuhusan ako ng malamig na tubig nang malaman kong naging aswang na nga talaga si Romel. Nakaramdam ako ng lungkot. Malapit kasi talaga si Romel sa akin. Ilang taon kaming magkasama bilang nurse at doktor sa ospital na pinagtatrabahuhan namin. Kaya napakasakit para sa akin ang malamang naging aswang na siya. Bakit naman ganyan yung mukha mo? Parang sobrang lungkot mo naman yata. Sino bang hindi malulungkot? Lalo na malaman ko yung kaibigan ko aswang pala. Ay nako, masyado ka namang madrama. Malma ka na nga muna. Oo, naging aswang nga si Romel. Pero hindi ibig sabihin no, na hindi na siya pwedeng maging tao ulit, no? Pero paano? Ganito kasi, hinawahan lang siya na pagiging aswang. Hindi siya totoong aswang simula pa nung una. Baguhang aswang pa lang siya. Ginamit lang para pagtakpan yung krimen ng tunay na aswang. Kilala mo naman na siguro kung sino yung tinutukoy ko. Ganun na. Nasaan si Romel? Inago ko na muna siya. Pero huwag kang mag-alala. Ligtas siya ngayon. Naalis ko na yung virtud na isinalin sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Teka lang. Lapit mo naman yata sa akin. Ay naku nga no. Pasensya na. Nawala sa isip ko eh. Alam mo na, kailangan malapit tayo para hindi marinig ng kasama mo yung pinag-uusapan natin. Karoon ng saglit na katahimikan sa pagitan namin ni Luna. Ewan ko ba, pero parang kakaiba ang kabog ng dibdib ko sa tuwing magtatama ang mata naming dalawa. Hindi ko naman masabi na may gusto na ako sa kanya dahil kailan lang naman kami nagkakilala. Kaya parang imposible naman yon. Hindi naman siguro porke nagagandahan ako sa kanya at naaastigan, gusto ko na talaga siya. Pinagsawalang bahala ko na lamang ang iniisip kong yon. Nagplano kaming dalawa ni Luna kung paano namin mapapatay ang boroka. Himik kaming nagpanggap sa harap ni Linda. Alam namin pareho na siya ang aswang na kailangan naming patayin, kaya kinailangan naming mag-ingat. Kinagabihan, nagpanggap akong tulog, ganoon din si Luna. At tulad ng inaasahan, sa kalagitnaan ng gabi, biglang lumabas si Linda sa bahay ni Luna. Oh, ito yung buntot pagi ah. Mas madaling gamitin to kaysa sa sundang o itak. Kasi ito malayo na aabot. Teka, may asin at bawang ka ba dyan? Oo, may asin ako dyan sa ilalim ng lababo. Kunin mo na lang.
Ang dami mo namang asin. Isang sako. Siyempre, kailangan ko talaga yan, no? Para ko sakaling may aswang na sumalakay, meron akong reserba. O, kumuha ka na ng kung gaano karaming kaya mo, ah. Sige. Teka, sigurado ka ba talagang gagana yung plano mo? Ano kung pumalpak at mapahamak ka? Ganun talaga. Posibleng mapahamak din naman talaga ako eh. Pero huwag kang mag-alala kapag ikaw naman yung nasa kapahamakan. Ako naman yung magliligtas sa'yo. Para patas naman tayong dalawa. Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Lalampa-lampa ka pa naman, paano mo Uy. naman magagawa yun? Ang lalampa-lampa, malakas naman yung pangangatawan ko, no? Di raw. Pwede patunayan mo mamaya. Hindi ko na pinatulan pa ang pang-aasar ni Luna. Nakakatawa lang din dahil kahit na mukha siyang seryoso sa buhay, marunong din naman pala siyang mang-asar. Kahit na tinutukso niya ako, hindi ko pa rin maiwasang mapangiti kapag nakikita ko ang labi niyang nakangisi. Ewan ko ba? Nasabik tuloy akong makita siyang nakangiti. Simula kasi nang makilala ko siya, ngayon ko lang siya nakitang nakangiti. Nang masiguro naming handa na ang lahat, pinabuti naming lumabas na ng bahay ni Luna. Ang sabi niya, alam niya kung saan naglulungga ang mga aswang dahil kilala niya na ang mga ito. Madalas na rin daw pigilan ng mga aswang sa tuwing sumasalakay sila sa mga tao, pero hindi niya ito kayang patayin dahil nga sa lakas ng mga ito. Nakakapagtaka lang, Luna. Kung ikaw pala pumipigil sa kanila na sumalakay sa mga tao, pero hindi mo sila mapatay, bakit hindi ka pa nila pinapatay? Simple lang, dahil hawak ko yung mga sekreto nila, no? Kapag pinatay nila ako, ang lahat ng sekreto nila tuluyang malalantad. Wala ni isa sa kanila na makakaligtas mula sa galit ng mga taga-baryo. Sa totoo lang, tagal na akong binabagabag ng konsensya ko dahil hindi ko naman talaga sila napapatay. Akala tuloy ng mga tao, kinakalaban ko yung mga aswang pero ang totoo, duwag lang ako. Huwag kang mag-alala, pasasanbat matatapos din naman ang lahat. Kami ingay, narinig ako. Luna, sandali! Lumapa kami, aswang! Hindi ko inaasahan na hindi pa man ako nakakabelo, may bigla nang umataking aswang sa aming dalawa. Agad kong hinampas ng buntot pagi ang aswang, kaya hindi natuloy ang pag-atake nito. Pero saglit lang ang epekto ng buntot pagi sa kanya. Agad rin itong nakabawi at muling sumugod sa amin. Sa pagkakataong ito, si Luna na mismo ang lumaban sa aswang. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang ganap na anyong aswang ni Luna. Mukha siyang malaking asong lobo. Nilabanan niya ito, inatake at sinubukang patumbahin. Pero sadyang malakas ang aswang ng Boroka. Napatumba niya si Luna. Javier, Sandali, gagawa ko ng parada. Ito ang dugo ko! Oh, hoy, aswang! Kainin mo ang dugo ko kung kaya mo! Javier, nasisiraan ka na ba ng baet? Ako na bahala! Nang makita kong halos mabaliw ang aswang na Boroka sa amoy ng dugo ko, dali-dali akong tumakbo para magpahabol sa kanya. Galit na galit ito sa akin. Sabik na sabik sa aking dugo. May mga pagkakataon na maaabutan niya na ako, pero nagawan ko yon ng paraan. Dahil hinahagisan ko siya ng asin at hinahampas ng buntot pagi. Takbo ako ng takbo. Hanggang sa nakarating na ako sa dulo ng bangin kung saan ang plano namin ni Luna. Nang wala na akong matakbuhan, ginawa ko ang lahat para makapagbalanse sa dulo ng bangin. Inakit ko ang aswang gamit ang dugo ko at iwinasiwas iyon sa ere. Panay ang atungal nito hanggang sa sumugod ito sa akin at akma na sana akong kakainin. Pero hindi nangyari dahil agad akong tumalon sa gilid. Nahulog ang aswang sa bangin kasunod ng paghagis ko ng asin sa kanya para hindi siya makakawala pa. Kitang-kita ko kung paano ito namatay. Pero laking gulat ko na hindi pala ito si Linda. Ay, kawawa naman ang kaibigan kong aswang. Linda? Bye-bye, my friend. Ikaw? Sino yung aswang na? Dok, kaibigan ko yun. Alam ko kasi na alam nyo ng aswang ako eh. Hindi naman ako tanga. Kaya syempre, niliskartehan ko na. Itigil mo na to. Pwede ka pa magbagong buhay, Linda. Isa kang kumadrona. Hayaan mo ang buhay mo na maging maayos dito sa baryo na to. Ay, naku, Dok. Pasensya ka na, ha? Pero kung magiging mabuting aswang ako, kamamatay ko yun. Eh, syempre, ayoko namang mamatay. Ilang dekada na akong nabubuhay sa mundong to. Buti sana kung sasaluhin mo ako kapag naging mabuti ako, diba? Sabihin. Kapag pinansin mo yung nararamdaman ko para sa'yo, pwede ko pang i-consider na maging mabait na aswang.
Bak naman eh. Para namang hindi mo nahahalata yung nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ako magkakagusto sa'yo. Hindi, lalo na sa masamang kagaya mo. At ano namang gagawin mo, Doc? Lalabanan mo ako, ha? Hindi nga ako makaya ni Luna na isang aswang. Ikaw pa kaya na isang normal lang na tao, ha? Kaya kitang kalabanin. Kahit tao lang ako. O di sige, ipakita mo sa akin ang galing mo. Naaamoy ko pa naman ngayon ang dugo mo. Napakabango. Kaakit. Parang ang sarap-sarap kainin. Kasabay ng huling sinabi ni Linda ay ang biglang pagbabago ng kanyang anyo. Mula sa isang magandang dalaga, naging isa siyang nakakatakot na aswang. Napaatras ako sa takot, pero pilit kong pinatapang ang sarili ko. Hindi dapat ako magpadala sa takot na nararamdaman ko. Hindi dapat ako mamatay ng dahil lamang sa aswang. Handa na sana akong gawin ang ginawa ko kanina, pero mabilis siyang sumugod. Agad akong nawala sa balanse at nahulog sa bangin. Mabuti na lang at nakakapit ako sa bato, pero hirap na ako. Nakita ko pa si Linda na susugod na sanang muli sa akin, pero hindi iyon nangyari. Kung sa kabang nararamdaman ko, nanginginig na talaga ang buong katawan ko sa takot. Kaya naman anumang oras ay maaari na akong mahulog sa bangin. Unti-unti na akong napapabitaw hanggang sa may isang kamay ang bigla na lang humawak sa braso ko. Javier! Kumapit ka na maigi sa akin, ha? Hindi ka dapat mahulog. Bilis! Luna, natutulas ako ng alat yung braso ko eh. Hindi! Pilit mo pa, Javier! Kaya mo yan! Kumapit ka! Kaya ko to. Ano? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Ayos lang ako. Salamat Teka, ano to? Kita mo na, hindi ka talaga ayos eh. Tingnan na mukha mo. Nakanasugat mo sa noo. Nagulat ako nang bigla niyang hawakan na magkabilang pisngi ko. Tila bumagal ang oras sa paligid nang magtama ang mata naming dalawa. Kitang-kita ko ang matinding pag-aalala sa kanyang mata na para bang takot na takot siyang mawala ako. Kaya naman biglang kumabog ng napakabilis ang dibdib ko habang sinisipat niya ang buong mukha ko para makita kung may iba pa akong sugat. At ewan ko ba, hindi ko alam kung anong klaseng demonyo ba ang pumasok sa isip ko, pero bigla ako natuksong halikan siya. Saglit lang iyon, pero napatigil siya sa ginagawa niyang pag-uusisa sa mukha ko. Uy, ano mo ginawa yun? Nadala lang ako. Pasensya na. Kasi... Ay, kayong dalawa, mamaya na nga kayo maglampungan dyan. Napatay ko na si Linda. Teka? Sino po kayo? Ako lang naman ang malayong lola ni Luna. Oo. Matagal ko nang pinapatawag si Lola Belen eh. Pero hindi dumarating. Pasensya ka na. Sakto naman ang dating ko ngayon eh. Abay, kung hindi ako dumating, malamang pinagpapiestahan na kayo ng mga aswang yan. Teka. Paano niyo po napatay si Linda na walang kahirap-hirap? Abay, syempre simple lang. Isa kasi akong matikang albularya. Nag-retire na nga lang. Kaso, itong malayong kamag-anak ko ito'y nangungulit eh. Nakawa naman ako kaya pinuntahan ko na. Ay nako, apo niyo po ako. May lahi nga lang po akong aswang. Ay nako, yun na nga. Kaya nga hindi kita gusto nung una. Pero tama ka. Apo pa rin kita. Ang mabuti pa, tumayo na kayong dalawa dyan ha. At pupuntahan pa natin ang pinakapinuno ng mga aswang na boroka. Pinuno? Oo. Ito yung babaeng aswang na pinatay ko kanina ang pinuno. Bakit? Akala niyo ba iyon na yun? Diyos ko, Javier. Meron pa pala. Bakit, Luna? May problema ba? Malaking problema to. Si Badang, sigurado ka bang hindi siya aswang, ha? Hindi. Di ba sabi mo sa akin hindi siya aswang? Yung kapatid niya. Biktima rin ng boroka. Paano kung ginaya niya lang yung mukha nun? Tulad ng ginawa ni Linda na kumuha ng ibang mukha. Kung gano'n, ano pang hinihintay natin? Tara na! Kinabahan ako sa naisip na posibilidad ni Luna. Alam ko na hindi yon imposible. Nangyari na hindi pala siya si Linda, kundi si Marisol. Kung astig na si Luna para sa mga mata ko, mas astig pa pala si Lola Belen. Mukhang nasa dugo na pala talaga nila ang pagiging astig. Pagdarating namin sa bahay nila Badang, nakakakaba ang labis na katahimikan. Marahan kaming umakyat sa bakod para makapasok sa loob ng bahay. Sa labas pa lang, nag-obserba na kami. Ay naku, pakinggan niyong maigi. May naririnig akong mahinang umol.
At sa kalagitnaan pa talaga ng gabi, ganyan pa yung ginagawa nila. Pa naman, Iho. Ano bang iniisip mo? Ay nako naman. Kalasuan naman yung iniisip mo eh. May naririnig din akong ungol ng isang babae. Ay, Diyos ko, Lord! Paano ko nakapasok dito ka? Si Badang, nasa panganib. Sandali lang. Javier! Uy! Huwag kang papapanin lang din. Posibleng niloloko na lang tayo. Ano ka ba? Paano ko naman nakakasigurado? Paano kung totoo nga talagang nasa panganib si Badang? Hindi. Yung braso niya. Subukan mong tingnan yung braso niya. May malaking peklat tulad ng nakita natin kay Linda. Hindi ko sigurado kung kaya ko bang gawin ang inuutos sa akin ni Luna. Pero nauna akong pumasok sa loob. Sinipa ko ang bintana at mabilis na nasira iyon. Agad na nakita ko si Badang. Sugatan siya habang nakatayo sa dulo ng kwarto. Kahawig niya ang isang aswang nakahawig din ni Linda kanina. Ibig sabihin ay isa itong boroka. Tulungan mo ako, please. Ayoko pa mamatay. Ako nang bahala sa aswang, Javier. Ligtas mo na si Badang, bilis! Sige. Badang, ayos ka lang ba? May sugat ka sa braso. Kamutin mo na ako. Natatakot na ako. Akong bahala sa'yo. Teka, nasan yung ibang mga kasamaan ko? Sorry, Dok. Kinain na po sila ng aswang na yan. Yung sumalakay sa akin. Lahat sila? Dok, sorry na. Alam ko pinagkatiwala mo sa akin yung mga kasamaan mo pero hindi ko sila nailigtas. Talaga bang yung mga aswang na yun ang kumain sa kanila? Parang sinasabi nyo naman na ako yung gumawa noon. Hindi kita inaakusahan, Badang. Pero nakakapagtaka lang. Bakit puro dugo ang damit mo? Lalong-lalo ng mga kamay mo. Niyakap ko kasi sila. Sinungaling ka. Kung hindi ikaw si Badang, ikaw si Linda. Dok. Ay nako, ang talino nyo talaga. Siguro dahil pare-pareho yung style ko, no? Walang iya kang aswang ka. Pinaikot mo kami. Etong sa'yo. Ay, aray ko naman. Ang sakit. Hindi na nga maganda ang kutis nitong si Badang eh. Sinabuyan mo pa ako ng asin. Nakakairita ka ha? Hindi na ako masaya sa'yo. Hindi na kita crush. Wala akong pakialam sa'yo. Itong nararapat sa'yo, mamatay ka na. Aray! Sakit ha? Sumusobra ka na. Ang bango ng dugo mo, Dok. Excited na akong matikman ang katawan mo. Hoy! Bago yung bakla. Tigman mo muna, hagupit ang galit ko. Biglang nahugot ni Badang ang kamay niyang nakatusok sa tiyan ko dahil sa biglang pag-atake ni Luna. Pagkahugot niya nun, agad akong napaluhod, kasunod ng pagdanak ng dugo sa sahig. Napasinghap ako sa sobrang sakit. Hindi ko alam kung paano ako hihinga nang hindi patuloy na tumatagas ang dugo. Habang unti-unti akong nanghihina, tangkita ko kung gaano katapang si Luna. Matagal ko na dapat kayong pinatay eh. Pero masyado ako naging duwag. Pero ngayon, hindi na ako magiging duwag na patayin kayo. Mabuti naman at alam mong duwag ka. Kasing duwag ng lolo mo. Tulad niya mamamatay ka rin ngayong gabi. Kaming mga borokan dapat na mamahala ng baryong ito. Ang mga tao dito, habang buhay sila makukulong sa baryong ito kasama kami. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Pinapangako ko na kung may mamamatay man ngayong gabi, yun, at hindi kami. Agad na sumugod si Badang kay Luna. Gamit ang buo niyang lakas, sinakal niya ito. Pero hindi nagpatalo si Luna. Isang kutsilyo ang inilabas niya at sinaksak iyon sa tagiliran ni Badang. Umusok ang sugat na nagawa ni Luna. Sinyalis na hindi lang iyon basta-bastang kutsilyo. Napahiyaw pa si Badang sa sobrang sakit bago niya itinulak si Luna. Habang ako naman, unti-unting nanghihina ang katawan ko. Halos mamanhid na ako sa matinding sakit. Hawak ko ang tiyan ko hanggang sa unti-unti akong bumagsak sa sahig. Nakita ko pang lumalapit sa akin si Lola Belen. Pilit niya akong ginigising hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Javier, naririnig mo ba ako? Lola, nasa na po ako? Salamat naman nagising ka na. Nandito ka sa bahay ni Luna. Ginamot ko ang mga sugat mo ngayon ka lang nagkamalay. Teka, umaga na pala. Nasaan si Luna? Ano po nangyari sa pinuno ng aswang? Ari! Ay nako, eka lang naman kasi. Dahan ka lang. Si Luna po, nasaan na po siya? Ay nako pag-ibig nga naman. Ayos lang naman siya iho, buhay naman. Kaya lang hindi pa nagkakamalay. Muntik na siyang mapatay ng aswang na boroka
Yung aswang na boroka. Paano po yun? Napatay po ba niya? Eh ako na ang pumatay. Muntik na siyang makatakas tulad noon. Pero hindi niya ako kayang takasan. Eh kaya lang, kahit na napatay ko na ang pinuno, hahanap at hahanap lang din sila ng bagong pinuno nila. Eh mga borokang aswang pa rin kasing natira sa baryo. Eh di ba ang balita ko isa kang doktor sa isang malaking ospital. Opo, bakit naman po? Matitigil lang ang pagdami ng angkan ng mga aswang sa baryong ito kapag hindi na ganon kaliblib. Kaya mas mabuti kung gobyerno na ang kumilos para mapaalis na ang mga damuhong aswang na yan. Sinabi sa akin ni Lola Belen ang suwestyon niya kung paano kakausapin ng gobyerno para buksan ang Barrio Milagros mula sa publiko. Kapag nagkaroon ng tulay at mas nagkaroon ng karagdagang paraan para makipag-uusap ang mga tao sa labas ng baryo, matatakot na ang mga aswang. Kaya sumang-ayon din ako sa lahat ng mga sinabi niya. Kahit masakit pa ang mga sugat ko sa tiyan, sa pilitan na akong pumunta sa kwarto ni Luna para malaman na rin kung ano ang kalagayan niya. Hindi ako mapakali. Hindi ako naniniwalang ayos lang siya hanggat hindi mismo nakikita ng dalawang mata ko. Oh, ayan. Tulog pa nga at nagpapahinga. Huwag mag-alala, buhay siya, Javier. Hindi po kasi ako mapakali hanggat hindi siya nagigising eh. Pwede po bang dito lang muna ako? Eh, ikaw ang bahala. Pero sa tingin ko hindi pa talaga magigising yan ng anumang oras. Ayos lang po. Maghihintay po ako hanggang sa magising siya. Sige, ay siya nga pala. Sa tingin ko magandang unahin mong bisitahin ng kaibigan mong nayanggaw. Magaling na ngayon Nandun siya sa Kamalig kasama ang mga hayop. Tsaka, bakit po siya nandun? Naging aswang siya, hindi ba? Hindi kaya ni Luna na gamutin siya kaya itinago niya sa Kamalig. Mabuti na lang kamot nakita ko. Abay kung hindi natsugi na ang isang yon. Sige po. Mukhang nakalimutan na ni Luna. Sige po, pupuntahan ko po siya ngayon. Natatarantang pinuntahan ko si Romel sa Kamalig. Pagdating ko doon, naabutan ko si Romel na nakatulala. Kitang-kita ang trauma sa kanyang mga mata. Pasok ko sa Kamalig, agad niya akong napansin. Nagmamadali siyang tumakbo, papalapit sa akin. Ay, Dok, sobrang saya ko po talaga. Halos isang araw din ako nakatulog dito sa kamalin. Gutom na ako. Hindi ko malang pinakain ni Luna. Pinakain niya naman ako pero kagabi pa yun. Tanghali na ngayon, Dok, no? Ang kaso, hindi natin alam kung makakakain ba tayo. Kasi kahit ako, hindi pa kumakain eh. Ay nako, ano ba kayong dalawa? Abay syempre, pwede ka na kumain. Eto ka, kumakain niya ako, halika na. Kailangan pa ba talaga magparinig? O nagluto ako ng ulam at kanin. O dali mo na yung kaibigan mo, halika na. Kain na. Sige po, maraming salamat po. Romel. Napalitaan ko rin kay Lola Belen na tayo na lang daw natitirang buhay sa mga kasamahan natin. Uwi na ba tayo? Paano kung biglang lumitaw na naman na aswang? Hindi pa ako pwedeng umalis hanggat di pa nagigising si Luna eh. Ayoko siyang iwan dito. Kung mag-isa si Luna, ganun ano ako rito? Lola Belen kasi... Gusto ka sa apo ko, ano? Ako? Lola naman paano naman po ako magkakagusto sa kanya kung isa at kalahating araw pa lang po kaming nagkakasama. Ay nako, alam mo Doc Javier, hindi naman nasusukat ang pagkakagusto sa isang tao sa araw o panahon na nagkasama kayo. Yung iba nga nalalabat per sight pa, hindi ba? Ano go? May ganun pa pala talaga, labat per sight? Abay, oo naman. Lalo na kung nakatadhana talaga kayo para sa isa't isa. O ano Javier, napaisip ka ano? Naisip mo na ba kung ano ang tunay mong nararamdaman para kay Luna? Nako, hindi po talaga ako sigurado eh. Baka naman pag nagising sigurado ka na. Ay, Teka, saan kayo nang galing? Nagising ako din nang wala kayo Akala ko kung ano nang nangyari. Luna, sa wakas nagising ka na. Nang makita ko si Luna sa tapat ng pinto na nasa maayos ng kalagayan, hindi ko napigilan ang sarili ko na yakapin siya ng napakahigpit. Kahit sobrang sakit ng sugat ko sa tiyan, kahit na nasa likuran lang namin si Romel at si Lola Belen, wala akong pakialam. Basta para sa akin, ang makita lamang siyang buhay at malakas, masayang masaya na ako. Ilang saglit pa, marahang tumulak na ako palayo sa kanya at tinignan ang mga sugat niya. Kung kanina ay marami pa siyang mga sugat, ngayon, medyo nabawasan na. Paano nangyaring wala ka ng mga sugat? Kanina lang ang dami Ano ka ba?
Baka nakalimutan mo aswang ako. Kaya ng katawan ko na kusa magpagaling ng mga sugat. Yung sa akin, medyo masakit pa rin pero ayos na. Kahit papaano nabawasan na yung sakit. Aray ko! Uy! Bakit mo naman ako hinahawakan? Tinitingnan ko lang naman yung mga sugat mo eh. Ay nako, hindi ka pa talaga magaling. Lola Belen, ayos lang ba kung ako nang gumamot sa kanya? Abay, sige. Kung gusto mo, bakit naman hindi? Mas madaling gagaling ang sugat niyan kapag ka ikaw ang gumamot. Teka, si Romel nga hindi mo nagamot eh. Ako pa kaya? Kaya kung gumamot na sugat ang may kagagawan aswang no. Gamit lang ang laway. Ano? Laway? Titilaan mo yung sugat ko, ganun ba? Hindi ba parang ang weird naman nata nun sa ating dalawa? Ay nako, ewan ko sa'yo. Nakakatawa ka. Ano naman naisip na didilaan ko yung sugat mo? Oo talaga. Siyempre hindi ganun yung gagawin ko. Tumawa ka. Buti naman nakita ko nang tumatawa ka. Ano naman kung nakita mo tumatawa ko? Mas lalo kang gumaganda. Sobrang ganda mo pala pagka tumatawa ka at nakangiti ka sa akin. Ay sus, Gidoo, ayaw na nga bang sinasabing walang gusto raw? Hindi na lang kasi umamin ng diretso eh. Ano? May gusto ka raw sa akin, Javier? Ewan, siguro. Pero kung oo, pagbibigyan mo naman ako, di ba? Ay nako, huwag kang mag-inarte ng ganyan. Hindi mo pa nga nababayaran yung utang mo sa akin. Gusto-gusto ka dyan. Yung 2,000 ba? Kahit bayaran kita ng 3,000, huwag mo nang suklian, okay lang naman yun eh. Ano? Bakit naman ganun? Pwede naman sa pagtingin na lang din sa akin yung sukli mo eh. Marunong ka pala bumanat to. Ay, nako. Miss Jam, alam kong masyadong mabilis ang pagkakagusto ko kay Luna. Kahit ako nung una, hindi ako makapaniwala na makakaramdam ako ng ganito sa babae nang hindi ko pa naman lubos nakakilala. Pero siguro nga, totoo ang love at first sight dahil sa nangyari iyon sa akin. Pagkatapos ng lahat, sa loob ng isang araw, nagawa ko nga pakiusapan ng lokal na pamahalaan para magtayo ng tulay sa Barrio Milagros. Unti-unting nabawasan ng mga aswang sa baryo at pabalik-balik ko ring dinadalaw si Luna sa bahay niya. Naging ganon ang sistema namin hanggang sa tuluyan ko siyang napasagot. Miss Jem, alam kong bitin ang love story naming dalawa. Pero alam kong sapat na ang naibahagi ko para malaman ninyo kung paano ako nahulog kay Luna sa ganoong paraan lang. Sa ngayon po, 5 taon na po kami magkarelasyon at may isang anak na. Si Luna naman, isinama ko na siya sa akin at kasalukuyang nag-aaral sa elementarya. Dahil para sa akin, hindi pa rin huli ang lahat para makapagtapos siya ng pag-aaral. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Jem. Maraming salamat po. Lubos na nagmamahal, Javier. At ayun na nga ang kwento ni Javier at ni Luna. Kaya naman kung ano man ang inyong favorite part ng kwento, ang inyong natutunan o nakakatawang experience while listening to us, i-comment nyo lang yan sa baba. Yep. At malay nyo kayo na ang ating maging Kayang Gaw of the Day. sa susunod nating video. Bye! Maraming salamat!